So ang ating topic ngayong umaga ay pinamagat ko pong si tatay, ang tunay na VIP ng ating buhay. Siguro ang tanong po nating lahat, bakit naging VIP si tatay? Mula ngayong araw ng Tuesday hanggang Thursday, tatalakayin po natin ang tatlong katangian ng isang tatay na tinatawag po nating VIP. Pag narinig natin ang salitang VIP, ano po yung pumapasok sa ating kaisipan? Mga celebrities, politician, mga atleta, singers, players, beauty queen, the rich and famous. Subalit sa salita ng Diyos, mayroong tinatawag na VIP sa atin ang ating Panginoon. At sila po yung mga tatay ng tahanan. Magkakaroon tayo ngayong umagang ito ng shifting of spotlight. Bagamat sa mata ng mundo, ang mga tatay ay hindi po tinatawag na mga MVP or VIP o yung tinatawag nating very important person. Pero sa larawan at konteksto ng isang tahanan at isang pamilya, ang tatay ang mga tumatayong VIP ng ating tahanan. Hindi man sila flashy, pero faithful sila. Hindi man sila famous, pero firm sila. Hindi man sila trending, pero trustworthy sila. So, ang tanong po natin ay sagutin natin ngayong umagang ito. Bakit naging VIP si tatay? Number one, ang ibig sabihin ng letter V, it means visionary leadership. They stand even when it is hard. Letter I, in bold protector. They fight even when they are tired. And number three, persistent provider. They give even when they are broken. So ito yung maliwanag na katangian ng isang tatay na VIP. Tumitindig kahit sila ay hirap na. Lumalaman kahit sila'y pagod na. At nagbibigay kahit sila'y walang-wala na. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 2 to 3, honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. Ito po yung pangako ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat mga anak, na iginagalang at pinaparangalan ang mga tatay ng tahanan na tumatayong mga VIP po ng ating buhay. So ngayong umagang ito'y talakayin po natin ang unang divine assignment ng isang tatay na VIP. They stand even when life is hard. Visionary leader. So sa lahat ng mga katatayan po natin, sa lahat ng mga daddy, papa, ama, Happy Father's Day. At sa mata ng Diyos, ikaw ang tinatawag nating VIP ng ating tahanan. Ano ba ibig sabihin nung they stand even when they are living a life that is hard? Dalawang bagay po ang kanilang tinitindigan. Dalawang bagay po ang kanilang tinatayuan. Number one, the glory of God. Number two, the plan of God. Yan yung tinatawag nating visionary leadership. Yan yung tinatawag po nating naninindigan sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang tunay na mga tatay na VIP ay tinitindigan, pinagsusumikapan, at nilulugod niya na ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang sambayanan ay makapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos.
Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya sa lahat ng mga tatay, ang una nating assignment bilang mga visionary leader, tiyakin po natin, iluhod po natin, ipanalangin po natin ang ating sambayanan, ang ating pamilya, ang ating tahanan, ay talagang tumitindig, tumatayo, lumalakad para sa kaluguran at kalwalhatian ng Diyos. Number 2, hindi lang sila tumitindig para sa kaluguran ng Diyos. Tumitindig din sila para sa plano ng Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plan that I think towards you, says the Lord, a plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you future and a plan to give you hope. Ito yung pangalawang assignment sa isang visionary father. Ito yung pangalawang assignment ng isang tatay na VIP. Tumitindig for God's glory, and pangalawa, tumitindig for God's plan. Ang tunay na VIP tatay, hindi lamang mahalaga yung plano niya sa kanyang pamilya, plano ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang pamilya, o plano ng mundo. Ang hinahanap ng isang VIP tatay sa kanyang pamilya ay ang plano ng Diyos. At alam niyo po ba kung anong plano ng Diyos? Ang liwanag ng Jeremiah 20:11, plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you future and plan to give you hope. Very comprehensive. Ito yung tinitindigan ni tatay. Na ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ay tumindig at tumayot, lumakad at mamuhay sa plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos, ang kanyang pamilya sambayanan, ay kanyang pagpalain at pasaganahin, hindi para gawa ng anumang bagay na hindi maganda. Bigyan ng magandang kinabukasan at bigyan ng magandang pag-asa. So ito po yung unang divine assignment ng isang tatay na VIP. Again, ang unang katangian, a visionary leader. They lead by following and serving God. Nang tunay na tatay na VIP, isang vision carrier para sa kanyang pamilya. They led by character, not just by command. Kaya ang legacy ng isang tatay na VIP, hindi lamang material na bagay. Hindi lamang house and lot. Hindi lamang sasakyan. Hindi lamang pera sa bangko. Ang tunay na legacy ng isang tatay na VIP sa kanyang pinakamamahal na pamilya ay ang kanyang pananalig at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So in closing, tandaan po natin ito. Ang tatay na VIP ay hindi lamang haligi ng ating tahanan, kundi ang tunay na tatay na VIP ay haligi ng ating pananampalataya at haligi ng ating paglilingkod sa ating Diyos. Nawa tayong lahat ay pinagpala ng unang katangian, ng unang divine assignment na isang tatay na VIP. So again, visionary leader, involved protector, persistent provider. Tumitindi kahit sa hirap na. And this coming Wednesday, tatalakayin po natin ang ikalawang katangian ng isang tatay, involved protector. They fight even when they are living a hard life. Lumalaban kahit pagod na. And this coming Thursday, ang ikatlo, persistent provider, nagbibigay kahit wala na. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa tayong lahat ay napagpala ng ating programa. At bago tayo magwakas, tayo po'y dumako sa ating panalangin.